Salamat po muli sa panibagong buhay at lakas na patuloy niyong ipinagkakaloob sa amin. Salamat Panginoon sa buong isang linggo na nagdaan na walang sino man sa amin ang inyong iniwan at pinabayaan. Bagkos patuloy niyo pong inilalaan sa amin ang aming mga pangangailangan. Kaya ang tangi naming handog alay sa inyo Panginoon kundi ang pasasalamat. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa inyo lamang. Sa mga sandaling ito, muli lumalapit kami, nagpapakumbaba. Inaamin namin ang lahat ng aming kamalian, pagkukulang o pagkakasala. Linisin niyo kami, Panginoon, at patugasan kami sa lahat ng aming kasalanan. At pagpalain niyo po muli ang mga salita po ninyo na aming mapakikinggan. Hayaan niyo po muli ang iyong Spiritong Banal ang siyang maministeryo sa aming mga puso. Bigyan kami ng kalakasan, inspirasyon, kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming mga pangangailangan. At inaangkin namin na tanging salita po ninyo ang nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kalakasan upang maharap namin at mapagtagumpayan ang lahat ng mga hamon o mga pagsubok sa aming buhay. Kaya ang lahat ng ito ay binabalik namin sa inyo ng may pagpupuri, pasasalamat. At ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. And then, if you have your Bible or kung wala man, salamat, meron naman tayong slide or PowerPoint. Let us read the Gospel, the Word of the Lord, according to St. Luke chapter 15, simula sa verse 11 hanggang sa verse 24. Okay? Medyo malabo, bahala na po kayong umunawa ng malabo ba? Sakto lang. Luke chapter 15, verse 11 to 24. Jesus continued, "There was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, 'Father, give me my share of the estate.' So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death.
I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For the son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ay, pwede tayong makapalakpak pa kay Lord. Ay, totoo na. Pwede na. So, praise the Lord. It's another Lord's Day for us. Mga kapatid, kahit gaano po kahirap ang buhay natin bilang mga nananalig sa Panginoon, hindi pa rin natin pwedeng i-compromise o isang tabi o i-neglect yung ating pong pakikipagniig sa Kanya. Kasi hindi po tayo nilikha ng Diyos for isolation. Whether you like it or not, gaano mang kahirap, kabigat ang mga problema at pagsubok, sabi ni Jesus, Come unto me, and I will give you rest. Hindi ba dapat ganito kapag marami kang problema at nabibigatan ka na? Di ba? Mas lalo ka dapat lumapit na lumapit. Kasi mas kailangan mo, Panginoon. Hindi yung saka ka lang, hindi yung nagbabaliwala ka sapagkat na kakaroon ka ng hesitation o kaya yung feeling mo ay hindi ka worthy. Ang totoo, hindi naman talaga tayo worthy. Pero kapag lumalapit tayo sa Panginoon, nakikita niya yung desire ng heart natin, then tinatanggap niya tayo kahit hindi tayo worthy. Not the same in this world. Dito sa mundong ito, mapapansin ninyo, laging may discrimination. Kaya nahihiya tayong mag-open, mag-approach, at lumapit. Ang Psalm 15 verse 11 to 24 is the story of prodigal son. Usually, ang karamihang mga talks dito ay all about the pagsisisi, repentance, transformation, new life, mga something like that. But today, ibahin ko naman yung approach na isang putahe pero iba ang luto. Parang ganun. Maraming luto kaya sa baboy. Pwedeng adobo, pwedeng nilaga, pwedeng depende sa gustong magluto, kung anong gusto niyang lutuin. But today, ang gusto kong dalhin kayo sa ating natatabunan. Yon, when you walk away. Sa Tagalog, kapag lumayo ka, o kung lalayo ka, kung sa naiinis at nagagalit, lumayas ka na. Kung lalayas ka, kung aalis ka, when you walk away, kapag lumayo ka. This is the story of the two children na merong tatay, ama na napakayaman na pamilya. Marami kasi silang servants at marami po silang probably ari-arian. At yung isang lalaki na bunso na anak
siya po ang nagkaroon ng interest na kunin ang kanyang mamanahin sa kanyang ama, sa kanyang magulang. At yun nga, according to the story, hindi pa ayon sa legal na na pamamaraan o kalagayan para makuha ng bunso ang kanyang mamanahin. Pero dahil sa labis na pagmamahal ng kanyang ama, pinayagan na lang ibigay. Kasi merong purpose yung kanyang ama dahil hindi pa kayang unawain at intindihin ng bunsong anak ang responsibilidad sa kanyang desisyon. Tayong lahat, hindi po lahat ng ating nalalaman o nakikita para sa atin ay yung nalalaman o nakikita natin, hindi natin alam that in the future, yun po ay makakabuti sa atin o hindi. Sa tingin natin ngayon, para sa atin, tama, mabuti. Pero hindi ka sigurado that in the future, yun ay magiging tama nga o mabuti. Sa ngayon, yun ang alam mo. But in the future, hindi mo yun malalaman. And only God knows everything. Siya lang ang nakakaalam ng lahat. Kaya, ang buhay natin sa mundong ito, life is a test. Ano yan pagsubok yan eh. Sinusubok, tinitesting. Life is a test. Tayo, di ba? Once na tayo ay bumibili ng gamit, hindi naman natin binibili kagad eh. May mga testing pa yan para until na maging prove para sa iyo. So, that is life. So, when you walk away, and then, pagkakuha niya ng kanyang mana o inheritance, dahil sa tingin niya, kaya niya nang tumayo at mag-isa, then, lumabas ng pinto, hindi man lang nagsabing, thank you Papa, thank you Daddy, goodbye, ako na bahala sa buhay ko, kaya ko na itong i-manage. Lumabas na siya ng pinto ng kanilang tahanan at pumunta at nagpakalayo-layo. The point of that story is, hindi niya dapat gawin dahil wala pa siya tamang edad o gulang. Hindi niya dapat gawin din sapagkat ang bait-bait naman ng daddy niya, ang bait-bait ng tatay niya, ba't kailangan niya pang umalis? Another reason is, kailangan niyang samahan ng kanyang tatay sapagkat siya nga ay isa rin sa magmamana, but ayaw niya na talaga. Gusto niyang umalis. Kaya, when you walk away. Diba? So, tingnan natin. Let me go on again. Our life in this world will be known by how we walk. Alam niyo ba, di ba, araw-araw naglalakad naman tayo eh. Walking is symbolizing, nagsisimbolo po yan mga kapatid, ng takbo ng ating buhay. Ang buhay natin ay nalalaman kung paano tayo lumakad. Kung ang lakad mo ay tagilid, sigurado yun. Tagilid ka. Ang ibig sabihin, hindi ka sure, hindi ka tiyak. Kung ang lakad mo sobrang bilis, pag ikaw ay nagdapa o malalim, no? Parang gano'n. Kung ang lakad mo ay mabagal, maaaring ikaw ay doubtful, kaya hindi ka basta-basta mabilis magpasya o umaksyon. Kung ang lakad mo naman ay barabara, parang siga lang. Parang gano'n, parang siga lang. So, nagpapakita ng ating lakad. Sabi po ng Proverbs 28 verse 18, whoever walks integrity, ang sino mang lumalakad ng may katapatan, may sinseridad o integrity will be delivered. Sila po ay maliligtas. Imagine, kapag ibig sabihin, pinapagana mo yung wisdom, pinapagana mo yung yung kaalaman mo, hindi ka basta-basta nagiging rush o nagmamadali, nagiging kalmado ka paano magpasya, mag-decide, will be delivered. Sabi ng 28:18 ng Proverbs. But he who is crooked in this way, sino daw yung lumalakad ng masama o baluktot or lihis,
sa daan ng Panginoon will suddenly fall. Tama, yung consequence. Ibig sabihin, yung mga pagbagsak, kabiguan, failure ng buhay natin, doon ang gagaling yun, how you walk your life. Ang iba, ang daling mag-blame, ang daling manisi, ang daling maghinanakit, magdamdam, pero ang totoo, saan galing? Sa iyong lakad, sa iyong decision, sa iyong action, sa iyong layunin o lakad sa iyong buhay. Our walk, mga kapatid, ba't dito malam yung verse ko? Yun, whoever walks in integrity will be delivered, but he who is crooked in his ways will suddenly fall. Ang lakad natin, battery nito. Our walk symbolizes our character. Tandaan niyo po kung ano ang lakad natin, nagpapakita yan ng ating pagkatao. Diba? Kaya doon nakikita sa lakad. Yan siya, ganyan siya. Kasi yan style niya, kaya yan siya. Yun ang ibig sabihin nun. Another one is symbolizes our walk, symbolizes our purpose. Kung ano ang lakad, diskarte ng buhay mo, mga ginagawa mong decision, action, doon nakikita ang purpose mo. Mahirap mabuhay sa mundo na walang purpose. Dapat may purpose tayo lagi. Yung nagdadrive sa atin, kung bakit tayo nandito at nagtatrabaho, dahil meron tayong purpose. Hindi lahat ng OFW sa Macau ay na-satisfied, naging happy. Bakit? Isang palatandaan lang noon, maaring lumihis ka sa iyong purpose. Kung ang purpose mo dito ay magtrabaho, doon ka lang sa trabaho. Huwag kang kumaliwa, huwag kang kumanan. Kung ang purpose mo dito magnegosyo, pumokus ka sa negosyo. Huwag kang gumawa ng kalokohan. Kasi yun ang purpose. Our walk symbolizes our purpose. Kapag nag-stay ka lamang doon sa purpose mo, uuwi kang masaya at uuwi kang nakangiti. Hindi ka uuwing hiyang-hiya. Kasi nag-stay ka lang sa purpose mo. Kaya hindi lahat ng OFW ay successful kasi maaring hindi sila nag-stay sa lakad o sa kanilang purpose. Another one is motive. Our walk symbolizes of our motive. Kung ano ang lakad natin sa buhay natin, nagpapakita rin yun ng ating mga motibo. Kapag tama ang lakad mo, magiging tama ang motibo mo sa buhay. Kapag mali ang lakad mo, magkakaroon ka ng mga maling motibo. Maghahangad ka ng hindi dapat hangarin, maaaring makagawa ka pa ng mga bagay na hindi ayon sa gusto ng Panginoon kasi motives. So, pasok tayo sa ating gusto kong nating pag-aralan. What happens when we walk away from the Father? Just like the story of this prodigal son. Ano ang mangyayari kapag tayo po ay lumayo mula sa Ama o sa ating Diyos? Ano mangyayari? Tandaan niyo po everything in this world has a cause and effect. Katulad sa science. Sa science po yan ng theory, cause and effect. Pag merong effect, merong cause. Pag may cause, meron ding effect. So, yan pong ibig sabihin niyan. So, anong mangyayari? At itong younger son na ito, sa kanyang decision, sa kanyang motibo, sa kanyang layunin, sa kanyang buhay, nakala niya, kayang-kaya niya na pag umalis siya, lumayo siya sa tahanan at sa piling ng kanyang tatay, akala niya everything will be alright. Pero mali, mga kapatid. So what happens? Titingnan natin yung kanyang karanasan. Yung nangyari sa buhay niya, yun ang ating titingnan. This is not all about repentance, pagsisisi, or transformation. This is all about the character that happens in the younger son when he walks away.
Una, mga kapatid, what happens when we walk away from the Father, just like the younger son, we will lose insight into living. Mawawala ang ating insight. Ang ibig sabihin ng insight, pananaw. Magandang pananaw, good insight into living. Alam niyo ba mga kapatid, napakalaki ng impluensya o epekto the way we look. What you look is what you are. Do you agree that? Tama, diba? Pag lagi ka nakatingin sa pera, tatawagin kang mukha kang pera. Pag nakatingin ka lagi sa material, nagiging materialism. Ganun yan eh. What you look is what you are. Nagiging ganun ka eh. Kung ano yung tinitingnan mo, may effect talaga eh. Di ba? Kapag ang tinitingnan mo ay puro magbubuti, magaganda, bumubuti gumaganda yung ano mo, katawan mo, yung emotion mo, pati feelings mo, gumaganda, may effect. What happened una na nangyari dito sa prodigal, sa younger son na ito, just like us, we will lose insight into living. Sabi ng Luke 15 verse 13 sa New Living Translation, a few days later, this younger son packed all his belongings. Nagbalot-balot na siya ng lahat ng kanyang mga gamit and moved to a distant land. Lumayo siya, umalis siya sa kanilang tahanan, walang paalam, walang sabing goodbye, paalam papa o daddy, and there he wasted all his money in wild living. Nilosta niya ang lahat ng kanyang pera sa lapi na ibinigay ng kanyang daddy sa diwastong pamumuhay. Wild living. Pag sinabing wild living, hindi mo mapipigilan, hindi mo makokontrol. Gusto, walang pwedeng pumigil kahit masama ang gagawin. Wild living. So, when the younger son, wala na. When the younger son walks away, what was lost in his personal life? May nawala sa kanya nang umalis niya. Merong effect sa buhay niya. Unang nawala sa kanya is he lost his respect for his father. Yun ang nawala. Nawalan siya ng respeto na sa kanyang tatay. Sabi nga doon sa binasa kagad natin kanina ng I think verse 11 ba yun o verse 12. Sabi niya sa kanyang daddy, Father, give me my inheritance. Give me my bigay mo sa akin ang aking mamanahin. Parang sinasabi niya, kailan po ba kayo mamamatay? Parang gano'n ang ibig niya sabihin. Ang isang version, sabi gano'n, give me my stake, my inheritance while you are alive. Habang buhay pa mo kayo. Parang gusto niya para mabigay sa kanya, mapadali. Siguro kailangan dumating na mamatay na yung kanyang father. Hindi ba, meron naman talagang gano'n yung pagbibigay kasi ng mga inheritance sa mga mamanahin. Nasa desisyon yun ng tatay. Wala yun sa desisyon ng anak. At syempre, nagkakaroon lang ng mga problema kapag pumanaw yung magulang na may ipamamana tapos hindi siya nakagawa ng mga testamento kung paano i-divide yung ari-arian, ng lupa, o kanilang mga gamit, magkakaroon ng konting problema doon, mga kapatid. But there is a right time for everything. His life is wrapped up with himself. Ang nasa puso't isipan niya, yung kanyang pansarili lang. Hindi niya inisip yung tatay niya, hindi niya inisip din yung kapatid niya. Bakit siya i-insist, nagmamadali na kunin ang kanyang mana. And what he wants is himself, yung sarili niya. Kitang-kita natin dito na selfish, makasarili itong younger son na ito. And he cares for no one else. Imagine mga kapatid, kapag ang tao ay nawawalan ng respeto, siguradong nagkakaroon na siya ng selfishness. Ang mga taong may respeto sa kanilang kapwa, hindi nila naiisip lang yung kanilang sarili. Kaya ka nakakarespeto sa ibang tao kasi
lumalabas ka sa sarili mo. Inilalagay mo yung sarili mo sa iba kung masasaktan ba sila, mapapahiya ba sila, o may iskandal ba sila. Hindi yung sarili mo lang. Kung iniisip natin, yung sarili lang natin, at wala na tayong kapakanan sa iba, and then, mapupunta ka sa disrespectful. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid. And, next, sabi ng Luke 15 verse 12, the younger son told his father, I want to give me my share. I want my share of your state now. Sabi niya, now. Hindi makapaghintay. Ayaw niya bukas, ayaw niya sunod na linggo, sa sunod na buwan. Gusto niya ngayon. So his father agreed to divide his wealth between his sons. Ano napansin niyo sa kanyang tatay? Napaka-generous, napakabait. Hindi siya pinagalitan, hindi siya sinumbatan, at hindi siya pinalo. Pero may power and authority yung father, pero hindi ginawa. And so the father agreed to divide his wealth between his son. So napansin po ninyo, ganyan ang Diyos. Kahit nilikha niya tayo, binigyan niya pa rin tayo ng freedom to choose, pumili. Alam niyo ba, pinakamasarap na regalo na binigay sa atin ng Diyos? Kalayaang pumili. Pag dumating ang time na mag-aasawa ng inyong mga anak, huwag niyong sulsulan at huwag niyong kontrolin. Hayaan niyo lang silang pumili. Amen. Pero, sabihin ninyo ang gusto niyong sabihin. Pero when it comes to pagpili, pagpapasya, malalaki na sila, bigay niyo na lang sa kanila para walang stress. Magkamali man sila, hindi ka mabiblame, hindi ka masisisi kasi nagpasabi ka na. Pero kung wala kang pasabi, babalik sa iyo ang mga anak mo, Mama, Papa, bakit hindi niyo ako sinabihan? Napansin niyo mga kapatid? So, nasisira ang respect dito sa ganitong pagkakataon. But if you are doing your duty, then wala kang dapat pangambahan. Another one na mapapansin natin, so, when the younger son walks away, what was lost in his personality? Not only naging magaspang siya, disrespectful siya sa kanyang tatay, he lost his moral restraints. Nawala ang kanyang magandang asal sa pagpipigil. Moral restraints ang tawag po dyan. Yung moral na pagpipigil. Mga kapatid, hindi lahat ng bagay na gusto natin, gugustuhin natin. Kailangan din meron tayong control. Sa pagkain, kahit naman kaya mong bilhin at kaya mong kainin, pero hindi nangangahulugan, lamunin mo lang. Eating is not a sin, but gluttony is a sin. Hindi masamang kumain. Ang masama ang maging matakaw. Buwaya ang tawag ko dyan. Yun naman, masama naman talaga yun, di ba? Eto siya, mga kapatid. Sabi ng Luke 15, verse 13, and a few days later, this younger son packed all his belonging and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. Saan niya ginastos lahat ng pera? Sa bar, sa inom, panunood, lahat wala pang mga technology at internet noon, pero meron na rin palang mga tinatawag ng burgess, extravagant, or one-day millionaire, mga ganon, no? Kasi galing siya sa pamilyang mayaman, mga kapatid. He lived to satisfy every kapritsuhan o desire ng kanyang flesh. Sa tuwing pagbibigyan at susundin natin yung pita natin, yung flesh natin, sa gusto natin, mga kapatid, we will fall into sin. Ito yung kanya, wala na siyang moral restraints. Wala na siyang magandang asal na pagpipigil para maging maganda yung kanyang asal. He wants to live without rules and without regulation.
In fact, kaya siya umalis sa kanyang tatay kasi ayaw niya na ng rules and regulation ng tatay niya. At ito ang nangyayari sa mga gawain ng Diyos kahit iba-ibang community o grupo under the Catholic Church. Pag ayaw mo ang rules, ayaw mo ang regulation, ayaw mo ang patakaran, ayaw mo ang guidelines, aalis ka, magtadam ka, lalabas ka, kasi hindi fit doon sa ideal at gusto mo. Hahanap ka ngayon ng iba. Pag hanap mo ng iba, para ibang mukha mo doon sa pinanggalingan mo na hindi kayo good, ito ang good. Pagpunta mo sa kabila, may mali din doon. Baka mas malala pa ang makita mong mali. There is no perfect community, there is no perfect church, no perfect group, no perfect leaders. Everything has a flaws. Amen. May flaws, may kapintasan. Lahat meron, mga kapatid. Ayaw niya nang may magkokontrol sa kanya. See? Ayaw niya nang may hahawak sa kanya. Ayaw niya nang mayroong mga rules and guidelines. Imagine that, mga kapatid. Gusto niya kanya lang sarili niya. May mga ganyan talagang tao. Kahit anong pangaral mo, kahit anong pagtutuwid mo, kahit anong correction mo, hindi niya tatanggapin. Bakit? Kasi ang gusto niya yung kanya. Hindi ka mag-grow, hindi ka asenso, hindi ka magiging kaaya-aya at maganda sa paningin ng iba kapag hindi ka marunong sumunod at magpasakop. Amen ba? Amen. Yes. He wants to live without rules and regulation or guidelines. He wants to have a complete freedom. Masarap ang magkaroon ng kalayaan, pero hindi nangangahulugan ng kalayaan na gawin ang lahat ng gusto mo. All things are lawful, but not all things are beneficial. Anong ibig ko sabihin? Lahat pwede mong gawin. Tanong, lahat pwede mong gawin. Wala namang pipigil sa'yo kahit na merong rules and guidelines Pero, hindi lahat ng gagawin mo ay may benepisyo. Ang iba doon, makakasira sa'yo at makakasira din sa iba. Kaya control. Bigla kayong nanahimik. Control. Ang masarap na buhay ay yung merong control. Kasi, hindi ka mapapahamak pag meron kang control. Yan na lang ang pera mo, konti na lang natitira, ilalaban mo para masunod ang kapritsuhan mo, mangungutang ka, control. Parang ganun yun di ba? Amen. Kayo, how do you treat people? How do you treat your friends, your employer? Kahit alam mong tama ka, kahit alam mong okay ka, sila ang mali, sila ang hindi tama. Makikipag-argue ka until hanggang sa hindi mo na makaya, gusto mo nang ilabas yung sama ng loob mo para matuwid mo lang siya. You cannot change people, believe me, mapapagod ka lang. Dahil ang pagbabago ng tao ay trabaho yan ng Diyos. Amen. Ang trabaho mo lang tumayo ng tama. Amen. Amen? You cannot change them. Anong gagawin mo? You have to control your words, your mouth. Kontrolin mo. Diba? Pag alam mo, nahihirapan kang kontrolin yung words mo, yung mouth mo, kagatin mo yung dila mo. Siguradong hindi ka makakabanggit ng masama. Kagatin mo lang. Kasi hindi ka makakapagsalita pag kagat mo dila mo. Amen? So, sabi ng isang author na si Thomas Huxley said, "A man's worst difficulties begin when he is able to do just as he likes." Ano kaya ibig sabihin nito? Ang pinakamalalang kahirapan sa buhay ng isang tao ay nagsisimula kung gugustuhin niyang gawin ang gusto niyang ang anumang maibigan niya, gusto niyang gawin. Kaya may control Hindi lahat ng
Gusto mo, gagawin mo. May mga gusto ka na dapat mong kontrolin. Gusto ko pero wag muna. Kasi taas na yung BP ko. Parang ganun. Ha? Sarap ng ice cream pero wag muna kasi taas na yung sugar ko. Control lang naman ang tawag dun, di ba? Ang pinaka-the best way is kung ina-attract ang weaknesses mo, ang the best way is lumayo ka doon sa weaknesses. Lumayo ka, mag-distance ka sa table, nando doon yung mga ice cream, chocolates, leche flan, dumistansya ka na. The best way po yun, mga kapatid. Rather than to stay doon sa weaknesses. Mas maganda yun, yung umiwas ka na. Pagkahinaan mo ang Marites, Maribel, or Marisol, etc., mag-ano ka na, umiwas ka na. Ganun lang naman yun, mga kapatid. So, we always face trouble whenever we value. Lagi tayong lumaharap sa mga trouble whenever we value things rather than people, yung mga pleasures, o yung mga amusement ng mga lugar, mapapasyalan natin na magpapasaya sa atin pero nauubos naman yung mga pera natin. Sumaya ka nga pero nauubos naman yung pera mo, wala nang natira. We always face trouble whenever we value things rather than relationship, pleasure more than your duty, your responsibility, or yung mga distant place na kung saan nag-i-enjoy ka, nagtutur ka, than blessing we have in meeting with God. Diba? Diyan tayo nagkakaroon ng mga trouble whenever we value amusement or distant place rather than meeting with God. Pag mas masaya ka sa mga amusement, sa mga parties, mga celebration, mas masaya ka doon kaysa doon sa pakikipag-fellowship mo sa Diyos, doon pumapasok ang worldliness. Pero kung mas masaya ka sa gawain ng Diyos kaysa sa party na pinupuntahan mo, hindi yun worldliness. Ang pagiging worldliness, wala sa damit, wala sa style ng buhok, at saka wala sa lifestyle na nandoon yun saan? Sa puso. Kung mas matimbang, mas masaya ka kaysa sa mga hobbies mo, pleasures mo, rather than umattend ng prayer meeting at gawain ng Panginoon. Pag nasa gawain ka ng Panginoon, parang hindi kompleto. Nasa gawain ka na ni Lord, ha? Si Lord na nagbibigay ng lahat, siya nag-iingat, nagbibigay ng blessing sa'yo, pero hindi ka masaya. Pero pagdating dun sa party, bigay na bigay ka. Bigay na bigay ka, mga kapatid. Palagay ko hindi tama. Diba? Anong dapat mong gawin? Kasabikan mo ang prayer meeting, kasabikan mo ang gawain ng family appointment, kasabikan mo. Nasasabi ka na sa mundo sa prayer meeting, hindi ka nasasabi. Sa gawain hindi ka nasasabi. Sa mundo, nasasabi ka. Control. Amen, mga kapatid? Now, when we lose our sight of living, pag nawala yung ating insight for living, it will make us fall into sin. Basta pag nawala yan, kaya dito sa umpisa natin, we will lose good insight into living. When you walk away, you will lose this good insight for living. Bakit? Kasi, yung hindi kayang ibigay ng mundo, ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen. Kaya pag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, gumaganda yung insight mo for living. Amen. Anong nilagay ko dyan? It will make us fall into sin. Bakit? Sin promises freedom, but only brings slavery. Ang kasalanan, ganyan, papangakuan ka ng kalayaan. Wow, sarap ng buhay na malaya. Okay. Okay, sige.
Praise the Lord. Paano ko tatapusin? Nasa number 1 pa lang ako, tatlo. Ano ko, balik na lang tayo sa Sunday. Okay? Mas maganda yung dalawa eh. Yung una pa lang is, when we walk away, what will happen? We will lose a good insight into living. Sin promises success but brings failure. Amen? Tumayo tayong lahat mga kapatid. Let us pray. Hawakan natin, yakapin natin. Yakapin natin yung ating pagkatiwala na lang natin sa Panginoon at ibigay natin sa Kanya. Hallelujah. Dakilang Ama, aming Diyos, maraming salamat pa rin po sa mga salitang nabibigay sa amin ng inspiration. Kulang man ang oras, sandali, upang makatch up namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Pero salamat pa rin sapagkat binigyan niyo po kami ng ganitong opportunity, chance, Panginoon, na makaniig po namin kayo, makasama namin kayo. And in fact, O Diyos, sa maliliit na bagay, kaya niyo, nagagawa niyo kaming pasayahin. Salamat po sa mga words of wisdom and encouragement na meron kami ngayon, Panginoon. Dahil alam po namin ng aming buhay, hindi po namin hawak, hindi rin namin alintana. Ang alam lang namin yung ngayon, pero yung bukas at yung susunod na linggo, buwan o mga taon, hindi po namin alam. Give us, Lord, a good insight for living. Di tulad ng younger son, Panginoon, gusto niya, pinili niya ang kanyang sarili, lumayo sa kanyang tatay, hindi niya alam kung anong mangyayari. Bigyan niyo kami ng ganitong insight, good insight, O Lord, dahil ito po ay aming nararanasan lamang sa pamagitan ng aming pakikipagniig sa inyo. At salamat po sa mga oras sandaling ito, lahat po ng aming prayers tinataas po namin sa inyo. Sinabi niyo dyan sa gospel, Panginoon, you are a generous God, a generous Father. You divided your state, your wealth into your children. Kaya, Panginoon, ganyan din po ang aming pananampalataya sa inyo, na kayo po ang Diyos na sagana, hindi nagkukulang, hindi nagsinusukap at walang limitasyon. Ibuhos niyo po sa mga prayers namin ngayon, lalo na po sa aming trabaho, sa aming employer, at sa buo naming pamilya. Basbasan niyo po ang hawak namin ng aming mga kamay, pagpalain niyo po at lahat ng handog na ito. Panginoon, kayo po ang magbalik ng siksik, liblig at umaapaw. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all.